Posible di umano magsampa ng reklamo ang aktor na si Anthony Jennings at Maris Racal kay Jam Villanueva matapos nitong ilabas ang naging conversation ni Anthony at Maris sa publiko noong kasalukuyang pang magkarelasyon si Jam at Anthony. Base sa Republic Act 10175 at Republic Act 10173 ay ang pagbabahagi ng personal na mensahe ng walang pahintulot sa sangkot na tao ay maaaring magdulot ng legal repercussions alinsunod sa batas. Sa post ng legal counsel ng ABS-CBN Star Magic na si Attorney Joji V. Alonso ay tila nagbabala ito na maghahain si Maris Racal at Anthony Jennings ng reklamo laban kay Jam Villanueva. Ayon kay Attorney Alonso, oo, nasaktan umano si Jam sa ginawa ng aktor sa kanya, ngunit wala pa din daw itong karapatan na i-violate ang batas sa pamamagitan ng pag-post ng screenshot ng private conversation ni Anthony at Maris. Assuming that all the screenshots are legit, the fact remains that Maris and Anthony have committed no crime. Their actions may be regarded as morally wrong, but they were never married to their respective partners. Jamela, on the other hand, may have committed at least 2 crimes with her actions: cyber libel and violation of data privacy. She cannot hide her actions under the guise of moving on. Yes, she may have experienced pain and betrayal, but this does not give her the license to violate the law. Samantala, naging usap-usapan din ang naging video ni Zian Gaza na kung saan sinabi nitong minsan na din umanong nahuli ni Rico Blanco, dating partner ni Maris Racal, ang aktres na nag-cheat sa isang kilalang aktor din. Pinagbigyan pa umano ito ni Rico. Si Anthony Jennings naman umano ay hindi lamang si Maris ang babae nito habang magkarelasyon pa sila ni Jam dahil ayon kay Zian Gaza, nakausap pa umano niya mismo ang dalawang kasabayang babae ni Maris Racal kay Anthony Jennings. Sa makatuwid ay 4 ang babaeng pinagsabay-sabay ng aktor. Ito ay ayon sa live ni Zian Gaza. Alam ba ni Rico ang lahat? No. Kung paano minamanipulate ni boy cheater ang kanyang ex-girlfriend, kung paano ginagaslight at pinapaikot-ikot, mas malala ang ginawa ni girl cheater kay Rico J. Puno. I mean, Rico Blanco. Hindi niya alam. Nag-break sila sa kadahilan ng gusto na mag-settle daw ng matanda eh. Hindi ko alam kung ano yung tunay na eksena, no? Ayaw kong magaling. Ayaw ko magbida-bida. Dax, after mag-live, ayaw magbida-bida. Wow. Ayaw ko lang magkamali. Kasi pag nagkamali ako, mawalan ako ng credibility sa chismis. Like sa chismis ko, hindi na kayo maniniwala. So, kailangan careful ako sa mga binibitawan ko salita kung wala naman ako maayos sa ebidensya. Going back. Hindi ko alam kung totoong nag-propose. Tapos, na-reject. Hindi ko alam kung lumuhod. Hindi ko alam kung nagbigay ng sing-sing. Hindi ko alam tas sinabihan ng no. Hindi ko alam kung pinag-usapan lang yung kasal. Hindi ko alam kung pinag-usapan lang yung settle down at lagay na sa tahimik. I don't know everything about this thing. Basta bottom line, about ito sa pag-settle down kasi nga matanda na. Tapos, ending, umatras si girl lalo. Pag-atras. Ginamit niya itong opportunity para maka-exit. 3 years eh, exit na siya. Eto na. Ginaslight na niya ang ating matanda. No, I want space. I need to grow up. I'm still young, you know. Style by style. Ganun ba, ganun? Bata pa ako, Rico J. Puno. Diyos ko sa malangit gawa. Bata pa ako, Rico. I can't take this pressure anymore. Perfect opportunity eh. Umexit na. Doon sila nag-hiwalay.
timeline of the affair based sa ating legit source na H. Mwah. Ano ba H. Mwah? Hair and makeup artist, okay. H. Mwah. Timeline. Meron silang series. What's the series all about? Panis. But what I'm sure about, wait, napaikating na lang. Basta ang alam ko lang, nagsushoot pa lang sila. May pampyangan na nagaganap. Meron na mga lihim na pagtatagpo na nagaganap behind Rico. Meron na mga pwede ko pa sabihin yan, baka may mga 15 years old na mosang na nakikinig dito. So kailangan kong alalay sa tao. Meron ng mga intimacies na nagaganap outside the camera. In short, sila pa ni Rico, sila pa ng ex-girlfriend. Nagsisimula pa lang yung shoot ng series or in the middle, may affair na. Compare. Specifically, I remember from the screenshots, sabi pa ni ex-girlfriend, sabi niya sa akin, matutulog na siya. Yun pala, ito pala nangyari. So, sabi daw ni boy cheater kay ex-girlfriend na matutulog na, sleep na daw. Pero yun pala, nagpunta pala sa bahay ni girl cheater. Alam niyo, nag-cheat kayo. At kailangan niyo pa mag-selfie habang nagkikiss. Ang matindi pa na hindi maabot ng aking kukote at isipan. Nagsiselfie habang nagkikiss. May neck pillow? Hindi niyo man lang inalis yung neck pillow? Ganun ba? Normal ba yun sa mga magjowa? Saka mag-asawa? Ganun o. Iba kapal ng neck pillow eh. Kasi nire-relax na nga pantulog na. Tama. Tapos kikis ka pa ganun o. Tapos yung isa rin. Tapos saka yung mag-selfie. Yun yung una kong napansin eh. Nay, may ginagawa na kayong mali. Mag-selfie pa kayo. Pangalawa, maintindihan ko yung nagsiselfie kayo kung kayo nasa katinoan kayo at hindi kayo mga isip bata, no? Like, okay, we're cheaters. Souvenir. Smile. Smile. Tama? Oh, tago mo ngayon. Ilagay mo sa hidden folder. Takas mo na pa. Parang dito makita ng ignorant. Maintindihan ko yun eh. Ang hindi ko maintindihan. Ang hindi ko maunawaan, no? Bakit kayo magsiselfie habang nagkikiss? Matindi pa doon, may neck pillow pa. Ewan ko. Nawawala ako sa tamang hulog ng aking pag-iisip. May naiisip ko yung neck pillow na yan. Okay, moving on. Maurice, affair with another artista. Ito, nahuli to ni Rico. In the middle of the relationship, there is this one instant with one may isang pambihirang pagkakataon na nalaman ni Rico na merong kalandian si girl cheater na isang artista, isang sikat na aktor. And kung paano ginaslight ni boy cheater sa ex-girlfriend, ganun din yung style. Wala yan! Kawork ko lang yan! Pero pinalampas. Strike one. So ngayon, nung napapansin na ni Mashonda na okay, here we go again. Pangalawa na naman to. So parang let go na lang. Alam ko na mangyari dito. So bottom line, hindi alam ni Rico about sa affair kay boy cheater.
kung paano tayo na-update na ex-girlfriend recently is kasabay rin siyang na-update. So, it's very hurtful for him. And at the same time, para rin siya nakalaya. Parang, jackpot, alaya ako sa babaeng to. Sabi niya sa feeling. Okay. Ito. Affair with 2 other women. Nung sumikat na si Boy Cheater, ito nakausap ko talaga yung dalawang babae. Meron siyang 2 ginawa, meron siyang 2 chiniks, meron siyang 2 bineng-beng. Na 2 pribadong babae or mga sexy models on Instagram, something like that, pero hindi mga artista. Habang jowa pa yung ex-girlfriend at habang kalandian niya si girl cheater. So, in short, 4 pinagsabay-sabay niya. Di nyo ngayon may gets kung bakit nanginginig yung Di nyo ngayon magigets kung bakit hindi niya dinilit yung mga conversation. Di ba mag-ataka ka kung nakikipaglokohan na lang tayo, pero bakit hindi mo dinilit yung konto, bakit tinatabi mo lahat yan? Gawain niya yun. Hindi natin alam kung para sa niya gagamitin in the future, kung hiwalay na siya, ipang-blackmail niya, ipang-manipulate niya kay girl. Kasi, come to think of it, di ba? Kung kayo, lalo ka na may jowa ka, bakit hindi ba dinidelete lahat ng conversation natin? Bakit nakatago lahat dyan? And I found out from these 2 women na yung conversation nila with Boy Cheater is nakatago rin lahat and ginamit against them. Kaya hindi sila nakapagsalita rin. So, doon natin makukuha yung idea na bakit hindi deleted lahat ng ito. Truth behind